Marlene Alcaide, News 5. Doble sakit ang nararamdaman ng pamilya ng isa sa 3 OFW na nasa death row sa China. May petsa na nga ang bitay tila wala pang maaasahang aksyon ang pamilya mula sa administrasyon ni Pinoy. Para sa update, may live report si Mia Reyes mula sa bahay ng isa sa mga OFW na si Sally Ordinario. Mia. Pirmahin ng Department of Foreign Affairs na bibitayin na ang kanilang kaanak na OFW na si Sally Ordinario. Naggulo pa sa isang basilasan nang malaman ng kumpirmadong bibitay ng kanyang anak na si Sally sa Atlanta. Hindi raw nila inaasahan na matutuloy pa ang pagbitay. Hanggang ngayon naninindigan si Aling Basilisa na inosente ang kanyang anak. Hindi niya maitago ang kanyang galit sa taong may kagagawan daw sa pagkakasangkot ni Sally. Sa pagdadala ng droga sa China, narito ang panayam natin kay Aling Basilisa. Hindi ako titigil. Paglalaman ko ang buhay ng anak ko. Ulit pa ng mga anak niya. Graduation na nga po ko. At kasama nga natin ngayon ang ina ni Sally na si Aling Basilisa. Magandang hapon po, Nay. Ano po ang panawagan niyo po ngayon sa gobyerno? Ang panawagan ko sa gobyerno, nagpapasalamat ako sa tulong nila na pagsagip ng buhay sa anak ko nung una. Ito na ulit ako nagsusumamo na sana tulungan ulit nila ako na masagip ang buhay ni Sally para mapatunayan niya na siya inosente. Meron na ho bang naipangakong aksyon ngayon po sa inyo ang DFA? Meron na ma'am, sagot daw nila lahat. Ngayon po. Ang mga gastusin namin papuntang China. Okay, maraming salamat po. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa bahay ng Pamilya Ordinaryo. Cheryl. Maraming salamat, Mia Reyes. Ngayong gabi, nakatakdang tapusin ng Senado ang rules of impeachment para sa paglilitis ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Isa sa mga mainit na usapin ang umano'y gag order na nagbabawal sa mga senador makipag-usap sa media kaugnay sa paglilitis. Andrea Bautista, ikwento mo. It is now official that we turn this over. All the articles of impeachment, together with all the attachment, to the Senate of the Republic of the Philippines. Ipinasa na ng House Committee on Justice sa Senado ang dokumentong naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Mismong mga miyembro pa ng prosecuting team ang nagpa-receive nito. Of course, to convince the senators that we have enough evidence to have the ombudsman removed from office. Gusto ng mga kongresistang mapanood ng publiko ang impeachment trial. The people should not be prohibited from understanding and learning from this process. Payag naman dito ang Senado, basta wag lang daw matulad noong paglilitis kay ERAP. Labas-pasok kasi ng session hall ang ilang mga senador noon para magpa-interview sa media na nakakagulo daw sa pagdinig. Pero doon sa issue ng hindi pwedeng interviewin o hindi pwedeng kausapin, ang karamihan sa amin ang gusto, pwede kang interviewin, wag during the trial. Kasi naman nung nakaraang impeachment, nagtatayal, hinihila yung mga senator judges doon sa media room eh. Wala namang ganunan. Tutol naman ang maraming senador sa mungkahi ni Senadora Miriam Defensor Santiago na ipinagbabawal maging ang pag-text at pag-tweet habang naglilitis. We are not allowed to talk to the media. How can we air our side? So, kailangan din namin sagutin. We have to defend ourselves. Andrea Bautista, News 5. Parehong nakasuhan po ng kasong plunder o pandarambong si dating Pangulong ERAP at dating AFP Controller Carlos Garcia. Kung sisilipin ang information sheet sa kaso ng dalawa, mukhang maraming pagkukulang ang para sa dating general. Narito ang first part ng special report ni Ina Zara. Si dating Pangulong Joseph Estrada at si dating AFP Controller Carlos Garcia, kapwa-opisyal ng gobyerno na kinasuhan ng plunder. Base sa batas, ang plunder ay ang pagdispalko ng isang pampublikong opisyal ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng sunod-sunod na gawaing kriminal at ang halaga ng perang nadispalko hindi dapat bababa sa 50 milyong piso. Sa kaso ni ERAP, ang higit 4 billion pesos daw na hindi maipaliwanag na halaga ng ari-arian at yaman sa bangko, habang si Garcia naakusahang kumubra ng higit 300 milyong pondo ng AFP.
Ang problema, mahirap patunayan ang plunder. Posible lamang ito kung may ebidensyang direktang mag-uugnay sa nasasakdal at sa sunod-sunod na gawaing kriminal na nagresulta sa pagkamalya ng nakaw na yaman. Pero bakit nga ba si Erap na dating presidente ng Pilipinas ay napatunayang guilty sa kasong plunder habang ang isang General Carlos Garcia ay naabsuelto mula sa kasong ito? 40 bank accounts na nagkakahalaga ng 123.7 million pesos. Mga mamahaling bahay sa Amerika na umaabot sa $1.42 million at first class na pagbiyahe abroad. Sa kabila ng mga ebidensyang ito ang sagot ng ombudsman. Our prosecutors who are now hunting the case with the evidence on hand now believes there is no strong evidence. Base sa mga dokumentong nakuha ng News 5, malaki ang pagkakaiba ng information sheet ng plunder case ni Erap at Garcia. Kumpleto at detalyado ang 6 na pahinang plunder case laban kay Erap. Nakalatag dito ang 9 na akusado sa kaso. Mga aligasyon tulad ng pagtanggap ng wetting money, maling paggamit ng excise tobacco tax ng Ilocos Sur, pagbili ng stock sa ilalim ng alias na Jose Velarde at pagtanggap ng mga suhol. Tinukoy din dito ang 10 taong tetestigo laban sa dating presidente. Pero ang information sheet para sa plunder case ni Garcia, 3 pahina lang. Wala ring konkretong detalye kung paano sinasabing nagkamal ng pondo ng AFP si Garcia. Ni hindi nga nabanggit na controller ng AFP si Garcia. I have come to the conclusion that this information was either deliberately filed to fail or must be the result of shoddy craftsmanship. Kapansin-pansin din na ang mga tatayong testigo laban sa general, mga investigador lang ng ombudsman at others na hindi naman pinangalanan. Parang hindi ata thorough yung investigation, di ba? Kasi ang dahil talagang pwedeng iligay eh. Ang daing pwedeng iligay, hindi mo naman kailangang litanyahin, pero by way of example or ultimate facts, pwede mo namang banggitin here and there. March 5, 2005, nilagdaan ang kulang-kulang na information sheet. Pirmado ito ni dating Ombudsman Simeon Marcelo. Nga namin, we just try to trace kung ano yung nakalagay na elements dun sa kaso na yon at yun ang sinundan namin dun sa information. So, it is not required. Ano na yan detalye na yan kung anong klaseng posisyon yung hawak niya. Ang dokumentong ito ang siyang naging basihan ng korte para sa pagsusulong ng plunder case laban kay Garcia. Inazara, News 5. Narito ang aksyon weather. Malapit nang matapos ang Marso pero malamig pa rin sa bansa. Dahil yan sa wind convergence o ang pagsasama-sama ng mainit at malamig na hangin. Meron din mga ulap na namumuo sa Visayas at Bicol region. At nagdudulot yan ng ulan kaya kanselado ang mga biyahe ng Cebu Pacific, Air Philippines at Zest Air mula at papuntang Katiklan, Virac, Naga, Catarman at Legazpi. Dahil din sa wind convergence na yan, asahan na ang pag-ulan at posibleng pagbaha sa Palawan at Mindanao bukas ng hapon. Pero dito sa Metro Manila, magiging maaliwalas ang panahon. Sa Japan naman, titigil na ang ulan bukas sa Tokyo at lilipat naman ito sa Fukushima. Okay ito para mabawasan ang radiation at ang pag-init ng nuclear rods sa nuclear